Santos. Siya ay kinikilalang ama ng balarila sapagkat malaki ang naging ambag niya sa pagsasaayos at pagpapaunlad ng balarilang Filipino. Dahil sa kanyang mga gawa, mas naging malinaw at sistematiko ang pag-aaral at paggagamit ng ating sariling wika. Bukod dito, si Lope K. Santos ay hindi lamang isang manunulat. Siya ay isang nobelista, kwentista, guro, at politiko na gumagamit ng panitikan upang ipahayag ang kaniyang mga pananaw tungkol sa lipunan. So isa rin siyang guro, no, na naglaan ng kaniyang kaalaman sa pagtuturo ng wika. At isa rin siyang politiko na naglilingkod sa bayan sa pamamagitan ng pamahalaan. Isa rin siya sa mga naging kagawad sa pagkakatatag ng Surian ng Wikang Pambansa, isang institusyong may mahalagang papel sa pagbuo at pagpapalaganap ng pambansang wika. Ipinapakita nito na aktibo siyang nakilahok sa mga hakbangin upang mapanatili at mapayabong ang wikang Filipino. At sa larangan naman ng edukasyon, nagsilbi rin siya bilang propesor ng wika sa Universidad ng Pilipinas, kung saan hinubog niya ang maraming mag-aaral at guro. Sa pamamagitan ng kaniyang pagtuturo, naipasa niya ang kahalagahan ng wastong paggamit at pagmahal sa sariling wika. Sa kabuuan, si Lope K. Santos ay isang huwarang Pilipino na ginamit ang panitikan, edukasyon at paglilingkod bayan upang paunlarin ang wikang Filipino at ang kamalayan ng sambayanang Filipino. Sunod naman natin ay si Faustino Aguilar. Siya ay kinikilalang ama ng nobelang Tagalog sapagkat isa siya sa mga unang manunulat na gumamit ng nobela upang ilarawan ang tunay na kalagayan ng lipunang Pilipino. Ang kanyang kauna-unahang nobela na Pinaghaluan na nalathala noong 1907 ay tinuring na mahalagang akda sa kasaysayan ng panitikan. Sa nobelang ito, ipinapakita ni Faustino Aguilar ang masalimuot na buhay ng mga manggagawang Pilipino at ang mga suliraning panlipunang dulot ng kolonyalismo. Dahil sa kanyang makatotohanang paglalarawan nito, tumanggap ang akda ng papuri mula sa mga madla. Bukod sa pagsulat ng nobela, gumamit din siya sa mga ng sagisag panulat na Kinting Pulirat sa kanyang pitak na Buhay Manila, sa pahayagang Muling Pagsilang. Kilala rin siya sa tawag na Tandang Anong na mas nagpatibay sa kanyang pagkakakilanlan bilang isang manunulat na malapit sa karanasan ng karaniwang mamamayan. Isa pa sa kanyang mga itinuturing na obra maestra ay ang kanyang kasaysayan ng magkakaibigang si Nena at si Neneng. At sa akdang ito, muling ipinakita ni Faustino Aguilar ang kanyang husay sa pagsasalaysay at sa kanyang kakayahang maghatid ng aral sa pamamagitan ng nobela. So si Faustino Aguilar ay isang manunulat na ginamit ang panitikan bilang tinig ng masa sa pamamagitan ng kanyang mga akda na ipakita niya ang katotohanan ng lipunan at ang kapangyarihan ng nobelang Tagalog bilang kasangkapan ng kamalayan at pagbabago. At ang susunod nating tatalakayin ay si Julian Cruz Balsameda. Siya ay isang makata, mandudula, nobelista, dalubwika at kritiko na nag-iwan ng malaking ambag sa panitikan ng wika ng Pilipinas. Bukod sa pagsusulat, siya rin ay isang sa mga tatag ng Aklatang Bayan, isang organisasyong pampanitikan na naglalayong palaganapin ang kaalaman at pagmamahal sa panitikan sa bansa. Siya ay naging ikalawang pangulo rin ng nasabing samahan na nagpapakita ng kanyang aktibong partisipasyon sa pagtataguyod ng panitikan at kultura. Isa sa kanyang pinakatanyag na ambag ay ang kanyang saliksik sa panulaang Tagalog na pinamagatang ang Tatlong Panahon ng Tulang Tagalog na inilathala noong 1938. Ang akdang ito ay tinuring na klasiko dahil nagbigay ito ng sistematikong pagsusuri sa ebolusyon ng panulaang Tagalog mula sa sinaunang
panahon hanggang sa moderno. Ito rin ay naging mahalagang sanggunian para sa mga mag-aaral, guro at mananaliksik sa larangan ng panitikan. So si Julian Cruz Balsameda ay isang huwarang iskolar at manunulat na hindi lamang nakapag-ambag sa panitikan sa pamamagitan ng kanyang mga sinulat, kundi pati na rin sa pagpapaunlad ng kaalaman at pagmamahal sa panulaang Tagalog. Ang kanyang mga gawa at ambag ay patuloy na naglilingkod bilang inspirasyon sa mga susunod na henerasyon ng mga manunulat at eskolar. So sa kabuuan, ang mga dakilang nobelistang sina Lope K. Santos, Faustino Aguilar at Julian Cruz Balsameda ay hindi lamang nagsulat ng mga akda, kundi ginamit ang panitikan bilang kasangkapan sa edukasyon, kamalayang panlipunan at pagmamahal sa wika. Ang kanilang mga ambag ay nagsilbing matibay na pundasyon ng panitikang Pilipino na nagpatuloy nating pinahalagahan hanggang sa kasalukuyan. Agree ba kayo? Sang-ayon ba kayo? Bigyan niyo ako ng heart reactions kung sang-ayon kayo dito. Okay, so matapos nating makilala ang mga dakilang nobelistang humubog sa panitikang Pilipino, mahalaga ring maunawaan natin ang mga anyo ng akdang panitikan na ginamit at patuloy na ginamit ng mga manunulat upang maghatid ng aral at mensahe sa mambabasa. Dalawa sa mga anyong ito ay ang pabula at parabula. So sino ang makapagbibigay sa akin ng pagkakaiba ng pabula at parabula? Okay, so pwede natin pwede nyo isagot kung ano ang Ingles nito. Okay, maaaring marinig natin si Marilu Lasho. Marilu Lasho. Okay, Eunice. Ay, magandang hapon, Sean. Magandang hapon. So, para sa iyo, anong pagkakaiba ng pabula at parabula? O ano ito sa Sa aking naiintindihan, Sean, ang pabula ay tungkol sa mga hayop at ang parabola ay tungkol sa yung nasa Bible. Hindi ako sure, pero yun ang naalala ko. Okay, tama, mahusay. So, okay. So, ang pabula ay isang uri ng akdang pampanitikan kung saan ang mga tauhan ay mga hayop gaya ng sinabi ni Marilu. Bagamat mga hayop ang mga karakter, kumikilos at nagsasalita sila na parang tao, kaya naipapakita sa pamamagitan nila ang mga ugali, asal at suliranin ng tao. Ang salitang pabula ay nagmula sa salitang Griego na musos, na nangangulugang mito o myth. Ipinapakita nito ang pabula ay bahagi ng tradisyon ng mga kwentong naglalaman ng aral at karanasan ng tao. Bagamat mga hayop at ang mga tauhan, ang mga pangyayari sa pabula ay tumutukoy sa pang-araw-araw na buhay. Halimbawa, ang pakikipag-ugnayan, kompetisyon o pagsubok na kinakaharap ng mga hayop ay madalas na simbolo ng totoong suliranin ng tao. Tama ba? So sa bawat kwento, ang suliranin ay nalulutas sa pamamagitan ng mapanusong paraan, maingat na paghahanda o matalinong gawa katulad ng ginagawa ng tao sa totoong buhay. Kaya naman, bukod sa aliw, ang pabula ay naglalahad din ng aral o gabay sa wastong asal at pamumuhay. So upang mas maunawaan natin kung ano ang pabula, narito ang ilan sa mga kilalang halimbawa. Familiar ba sa inyo ang mga kwentong ito? Bigyan niyo ako ng heart reactions kung nabasa niyo na ito o kung familiar ba ito sa inyo. Okay, so sa unang larawan, ito ay ang Sipagong at Simatsing. Ang Sipagong at Simatsing ay pabula na nagpapakita ng magkaibang ugali ng dalawang tauhan. Simatsing ay kumakatawan sa katusuhan at kasakiman, samantalang Sipagong naman ay sumisimbolo sa katalinuhan at pagpapakumbaba.
Sa kabila ng pagiging mabagal ni Pagong, siya ay nagtagumpay dahil sa kanyang talino at maingat na pagpasya. At ipinapakita ng pabula na hindi sa panlalamang nagmumula ang tunay na tagumpay, kundi sa mabuting asal at katalinuhan. So sa pangalawang larawan naman ay si Langgam at si Tipaklong. Ang si Langgam at si Tipaklong ay pabula tungkol sa kasipagan at kahandaan. Si Langgam ay masipag at naghahanda para sa hinaharap, samantalang ang Tipaklong ay inuuna ang kasiyahan. Nang dumating ang panahon ng taghirap, ang Langgam ay handa, habang ang Tipaklong naman ay naghirap dahil sa kapabayaan. So ipinapakita ng pabula na ang kasipagan ay nagdudulot ng seguridad, samantalang ang katamaran ay nagdudulot ng kahirapan. Tama ba? At sa ikatlong larawan naman, makikita natin dito ang isang mayang uhaw. Ang isang mayang uhaw ay pabula na nagpapakita ng katalinuhan at pagiging maparaan. Sa halip na sumuko, ginamit ng maya ang kanyang isip upang makahanap ng solusyon sa kanyang problema. Ipinapahiwatig ng pabula na ang suliranin ay nalulutas sa pamamagitan ng talino at hindi ng lakas lamang. So sa kabuuan, ang pabula ay isang simpleng kwentong may malalim na aral. Pinapakita nito na sa pamamagitan ng katalinuhan, pagiging maparaan at tamang desisyon, maaring malalampasan ang kahit na anong suliranin. Okay, so next, ngayon naman ay tatalakayin natin ang parabola. Ang parabola ay nagmula sa salitang Griego na parabole, na ang ibig sabihin ay pagtatabihin ang dalawang bagay upang pagtularin. Ipinapakita nito na sa parabola, ginamit ang paghahambing o metapora upang maiparating ang isang mahalagang aral o mensahe. Kadalasan ang mga parabola ay hango sa banal na kasulatan o ang Biblia. Kaya ito ay naglalaman ng mga aral na umaakay sa tao sa matuwid na landas ng pamumuhay. Bagamat may mga tauhan at kwento sa parabola, hindi nakatuon sa detalye ng bawat karakter o pangyayari. Sa halip, ang pinakamahalaga ay ang aral o mensahe na nais iparating ng kwento. So sa pamamagitan ng parabola, natuto tayo kung paano maging mabuting tao, di ba? Pagtulong sa kapwa, pagpapatawad, at pag-iwas sa masamang gawain. Ginamit ito ng mga manunulat o guro bilang gabay sa moral at espiritual na buhay dahil mas madaling matutunan ang aral kapag ito ay ipinapakita sa simpleng kwento na may simbolo. So narito naman ang mga halimbawa ng parabola. Familiar ba sa inyo ang mga larawang ito? Okay, so sa unang larawan, ito ay ang mabuting Samaritano o in English, the Good Samaritan. So ang kwento nito, ang mabuting Samaritano ay parabola na nagtuturo ng tunay na kahulugan ng pagmamahal sa kapwa. Ipinapakita nito ang pagtulong ay walang pinipiling relihiyon, lahi o katayuan sa buhay. Ipinapahiwatig ng parabola na ang kabutihan ay nasusukat sa gawa, hindi sa pagkakakilanlan. At ang ikalawang larawan naman ay ang alibughang anak o yung the prodigal son. Ang alibughang anak ay parabola tungkol sa pagsisisi, pagpapatawad at walang kondisyong pagmamahal ng isang ama. Ang ama ay sumisimbolo sa Diyos na handang tumanggap at magpatawad sa sinumang magsisisi ng taos puso. At ipinapakita nito na ang tunay na pagsisisi ay laging may puwang sa puso ng isang mapagmahal na ama. At ang ikatlo naman, ang parabola ng nawawalang tupa o the lost sheep. Sa parabola ng nawawalang tupa, iniwan ng pastol ang 99 upang hanapin ang isang naligaw. Ipinapakita nito na ang labis na pagpapahalaga ng Diyos sa bawat isang kaluluwa, kahit pa ito ay nagkamali. Ipinahihiwatig ng parabola na walang taong walang halaga
sa paningin ng Dios. So para sa Ginoo no, kitang tanan kay importante gid kay ta para niya. So sa kabuuan, ang parabola ay isang makapangyarihang anyo ng kwento na nagtuturo ng tamang asal at pagpapahalaga sa buhay. Pinapakita nito na sa pamamagitan ng simpleng halimbawa at simbolismo, maaaring maunawaan at maisabuhay ng tao ang mga mahahalagang aral. At dito nagtapos ang aking bahagi. Dumako naman tayo sa susunod nating reporter para sa susunod na paksa na tatalakayin ni Binibining Jelmarie. Maraming salamat. Ayan, magandang hapon at maraming salamat, Binibining Roshan. Ulit, magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon po ay tatalakayin natin ang isa sa pinaka-paborito nating maikling kwento. Okay, next slide please, Binibini Angelica. Ayon kay Edgar Allan Poe, ang maikling kwento ay isang kathang-isip na akda na nagmumula sa imahinasyon ng manunulat. Ngunit kadalasan ay hango sa mga tunay na pangyayari sa buhay. Ibig sabihin, kahit gawa-gawa ang kwento, may kaugnayan pa rin ito sa mga totoong karanasan ng tao. So karaniwan itong nagaganap sa iisang lugar at panahon lamang. Kaya madaling sundan ang kwento. Layunin din itong pukawin ang damdamin ng mga mambabasa at mag-iwan ng isang malinaw na mensahe o aral tungkol sa buhay ng pangunahing tauhan. Okay, next slide please. Dumako naman tayo sa kahulugan ng maikling kwento. Una, tinatalakay ang natatangi at mahahalagang pangyayari sa buhay ng pangunahing tauhan. Ang maikling kwento ay nakatuon lamang sa isang mahalagang pangyayari sa buhay ng pangunahing tauhan. Ito ay isang karanasang may malaking epekto sa kanya. Hindi tulad ng nobela na tinalakay ni Ginoong Jadil kahapon na ang nobela ay may maraming pangyayari at may mahabang yugto ng buhay ng tauhan. Pangalawa, may kapayakan at kakauntian ng mga tauhan. Kung sa nobela ay may maraming tauhan at may mas komplikadong ugnayan sa pagitan nila, ang maikling kwento ay merong kaunti lamang na mga tauhan upang manatiling malinaw at tuwiran ang daloy ng kwento. At pangatlo naman ay nagpapakita ng isang makabuluhang bahagi ng buhay ng tao. Ibig sabihin, ipinapakita ng maikling kwento ang isang bahagi ng buhay na may aral o mensahe na maaaring matutunan at maiugnay ng mga mambabasa sa sariling karanasan. So sa kabuuan, ang maikling kwento ay maikli, simple at nakatuon sa isang mahalagang karanasan na nagsasalaysay ng isang mahalagang pangyayari sa buhay ng pangunahing tauhan ng kwento. Kaunti lamang ang mga tauhan at ipinapakita rin nito ang isang bahagi ng buhay ng tao na may aral o mensahe na madaling maunawaan at maiugnay sa sariling karanasan. Ngayon, kilalanin natin si Edgar Allan Poe. So sino nga ba siya? Si Edgar Allan Poe ay ipinanganak noong 19 ng Enero taong 1809 at hanggang namatay noong 7 ng Oktubre 1849. Siya ay isang Amerikanong manunulat na kilala sa pagsulat ng mga kwentong nakakatakot at mga tula. Tinawag siyang ama ng maikling kwento. Huwag niyong kalimutan ang ama ng maikling kwento ay si Edgar Allan Poe. Dahil ipinapakita niya na ang maikling kwento ay hindi basta kwento lamang, kundi isang sining na may malinaw na mensahe at damdaming nais iparamdam sa mga mambabasa. Sino nga ulit yung ama ng maikling kwento? Si Edgar Sino nga Allan. yun? Edgar Allan. Okay, salamat. Edgar Allan Poe. Ngayon, salamat Marilu. Ngayon, tumungo naman tayo sa mga halimbawa ng maikling kwento ni Edgar Allan Poe. Una ay ang The Black Cat. Meron ding The Telltale Heart at The Gold Bug. At ngayon, tatalakayin natin ang isa sa pinakasikat na maikling kwento ni Edgar Allan Poe. Ito ay ang kanyang pangmalakasang The Black Cat. So, sino po sa inyo ang nakaalala
Go back to the previous slide, Binibini. Okay. Okay, that one. Okay, sorry. So, sino po sa inyo ang nakaalala o nakarinig o nakabasa na ng kwentong The Black Cat? Alam kong meron po kayong ideya dahil naniniwala ako na natalakay na po natin ito noong tayo ay nasa second year college pa lamang sa asignaturang literature ni Ma'am Hunta, no? So sino po sa inyo kahit isa lang na magbigay ng kanyang ideya kung tungkol saan ang kwento? Sino nga ba? Okay, nakikita ko si Binibining Shaina humawas. Okay. So ang na-remember nako Bini-bini kay kanang sa The Black Cat is ang lalaki diha kay palahubog siya, then na siya itom na iring, then yadtong gipatay, if di ko sure niya gisundan siya another black nga iring niya mo toy nagpa-trigger sa iyang conscience, sa iyang guilty katong iyang nasa siya krimen nga gibuhat mo na kong na-remember. Bini-bini, that's all. Okay, salamat Binibining Shaina. Tingnan natin kung tama ba si Binibining Shaina. Okay, next slide, Binibini. Ang The Black Cat ni Edgar Allan Poe, basahin natin ang summary ng kwento, no? Ito ay tungkol sa isang lalaking may hilig sa hayop, ngunit dahil sa pag-inom ng alak, nagbago siya at naging malupit, lalo na sa mga alaga niyang hayop. Sa pagkalulong niya sa alak, siya ay unti-unting naging malupit at pinatay ang paborito niyang itim na pusa na si Pluto. At nang lumitaw ang isang bagong itim na pusa na kamukha ni Pluto, nang may isang puting marka sa dibdib, ay lalo siyang nabaliw. Ang pusa ay naging simbolo ng kaniyang konsensya at kasamaan na nagdulot ng lalong pagkabaliw at karahasan sa kanya. Sa galit, pinatay niya ang kanyang asawa at itinago ang bangkay sa loob ng pader. Nang dumating ang pulis, nadiskubrehan ito ang bangkay na nakatago sa dingding dahil sa hiyaw ng itim na pusa. Ayun. So ang kwento ay tungkol sa epekto ng alak o alcoholism, pagkabaliw at konsensya at ang madilim na bahagi ng kalikasan ng tao. Ngayon, naalala na ba ninyo ang daloy ng kwento? Bigyan niyo nga ako ng like reaction or thumbs up kung naalala niyo na. Okay, I can see. Nakita ko si Eunice, si Audrey, at iba pa. Maraming salamat. Ngayon, tumungo naman tayo sa mga katangian ng isang maikling kwento. Ating iugnay ang The Black Cat na kwento sa mga katangian ng maikling kwento. Okay, next slide. Una ay isang madula at di makalilimutang bahagi ng buhay ang paksa nito. Ang maikling kwento ay tumatalakay sa isang madula at di makalilimutang bahagi ng buhay ng tauhan. Hindi ito saklaw ang buong buhay ng karakter, kundi isang mahalagang yugto lamang. Ang paksa ng maikling kwentong The Black Cat ay ang pagbagsak ng pagkatao ng pangunahing tauhan dahil sa kaniyang bisyo at galit, hindi ba? Hindi nito isinalaysay ang kaniyang pagkabata o kabuuang buhay, kundi ang panahon lamang na siya ay nagbago at gumawa ng mabibigat na kasalanan. So pinili ng kwento ang mga pangyayaring may matinding emosyon tulad ng pananakit at pagpatay sa pusa at pagpatay sa kaniyang asawa. Dahil dito, nagiging madula at di makakalimutan ang kwento. Okay, next slide. Pangalawa ay isang pangunahing tauhan na may masalimuot na suliranin o gampanin. So karaniwan itong may isang pangunahing tauhan na humaharap sa masalimuot na suliranin o mahalagang gampanin. Ang kwento ay nakatuon sa kaniyang damdamin, desisyon at pagbabago. So may iisa lamang na pangunahing tauhan sa kwento. Paulit-ulit ko itong sasabihin na may iisang pangunahing tauhan lamang sa maikling kwento. Yon ay yung lalaking nagsasalaysay. Ang kanyang suliranin ay hindi lamang panlabas, kundi panloob, sapagkat siya ay nilalamon ng galit, ng bisyo sa alak at konsensya sa kanyang mga nagawa. Next slide, pangatlo. Nakatuon ito sa isang mahalagang tagpo.
So ang kwento ay umiikot lamang sa isang tiyak na tagpuan o sitwasyon, hindi palipat-lipat ng lugar o panahon upang manatiling buo at malinaw ang daloy. So makikita ninyo na ang kwento ay nakasentro sa isang mahalagang pangyayari. Yun ay yung pagpatay sa kanyang asawa at ang pagtatago ng bangkay sa pader ng bahay. So kahit may ibang pangyayari, lahat ng ito ay may kaugnayan sa pangunahing tagpong ito. So dahil sa iisang sentrong tagpo, nananatiling malinaw at hindi magulo ang daloy ng kwento. So hindi tulad ng nobela na karaniwang makikita natin na mayroong mga iba't ibang tagpo, yung mga maraming tauhan na pabago-bago. Di ba? Next slide, please. Ang pang-apat ay isang kawing ng magkakaugnay na pangyayari na sumisidhi hanggang sa kasukdulan nito. Ang mga pangyayari ay magkakaugnay at sunod-sunod na unti-unting sumisidhi. Ano yung sumisidhi? Yun ay nakafocus hanggang sa kasukdulan. Dahil maikli ang anyo, walang labis o di kailangang detalyado. So ang mga pangyayari sa kwento ay sunod-sunod at magkaugnay, connected siya. Unti-unting nakapokus mula sa kanyang pagkahilig sa alak hanggang sa pananakit sa pusa at sa huli ay pagpatay sa kanyang asawa. Ang kasukdulan na bahagi ng kwento ay nang marinig niya ang iyak ng pusa mula sa loob ng pader habang naroon ang mga pulis. So dito nabunyag ang kaniyang krimen. Ibig sabihin, unti-unting tumindi ang tensyon hanggang sa hindi na niya natakasan ang kaniyang mga ginawa. At ang huli naman na katangian ay, next slide, iisa ang nangingibabaw na kakintalan. So pagkatapos basahin ang kwento, may isang malinaw na damdamin o aral na tumatatak sa isipan ng mga mambabasa. So hindi ito halo-halo o magulo. So pagkatapos basahin ang kwento, nangingibabaw ang damdamin ng takot at pagkabagabag. Ipinapakita ng kwento na ang kasalanan ay hindi maitatago at sa huli ay babalik sa gumawa nito. So mula simula hanggang wakas, makikita nyo doon na iisa ang damdaming nararamdaman ng mga mambabasa. Ang bigat ng konsensya at ang parusang dulot ng kasalanan. Kaya ang The Black Cat po ay isang huwarang halimbawa ng maikling kwento dahil ito ay nakatuon sa isang mahalagang bahagi ng buhay, may iisang pangunahing tauhan, malinaw ang daloy ng mga pangyayari at nag-iiwan ng iisang malakas na damdamin at aral sa mga mambabasa. Sa kabuuan po, ang maikling kwento ay hindi lamang basta maikli, no? Kundi nagtataglay din ito ng mga katangian na dapat nating bigyang pansin. Matatawag lamang na maikling kwento ang isang kwento kung nagtataglay ito ng mga katangian na itinalakay natin kanina. So ano nga iyon? 'Di ba? Una ay mayroong mahalagang pangyayari sa buhay ng tauhan lamang. Sa tauhan lamang, pangunahing tauhan. May iisang pangunahing tauhan at may problema o hamon na kailangan niyang harapin dahil walang kwento na walang problema, di ba? So, at ang yung pangatlo ay ang kwento ay umiikot sa isang mahalagang eksena o pangyayari. Ang mga pangyayari ay sunod-sunod at konektado hanggang sa pinakamataas na punto ng kwento. At mayroong iisang damdamin o aral ang naiiwan sa isip ng mga mambabasa. Di ba? Okay, so kung meron po ba kayong mga katanungan bago tayo dumako sa kahalagahan ng maikling kwento? Kung wala na po ay maaari nyo ba akong bigyan ng heart reaction? Okay, I can see Julia, Marilu, Grace. Okay, salamat po. Maraming salamat sa inyong partisipasyon. Ngayon, tumungo naman tayo sa kahalagahan ng maikling kwento. Bakit nga ba mahalaga ang pagbasa ng maikling kwento? Una, next slide please. Una, maikling panahon lamang ang ilalaan. Dahil maikli lang ang kwento, pwede natin itong matapos sa isang upuan lamang. Maganda ito para sa mga taong abala o nagmamadali. Kagaya natin na minsan abala o nagmamadali sa buhay, pwede tayong magbasa ng mga maikling kwento.
Diba? At pangalawa ay nagbibigay aliw. Nakakatuwa at nakakaaliw ang mga kwentong maikli. Kaya nakapagbibigay ng kasiyahan sa mga mambabasa pagkatapos basahin ito. At pangatlo, yung motibasyon. Ang pagbabasa ng maikling kwento ay nakapagpasigla sa tao na magbasa pa ng iba, no? Na tayo ay na-motivated po na magbasa pa ng maraming mga maikling kwento. Kahit hindi maikling kwento, kahit iba pang kwento, kahit nobela o kahit ano pang kwento o libro, no? Nagiging motivated po tayo sa iba't ibang klase ng mga maikling kwento dahil hindi lamang sa maikli, ngunit meron ring matutunan na aral o na ma-reflect natin sa ating sarili at karanasan. At yung panghuli ay interest. So, nakakatulong ito na maibalik ang hilig sa pagbabasa. Lalo na kung nakakaaliw at interesting po ang kwento. So, naging interesado po tayo, lalong-lalo na kung ito ay ang ating paboritong genre na babasahin. No? Kaya mahalaga talaga ang maikling kwento dahil nagbibigay ito ng saya, aral at kaalaman sa maikling panahon. Okay, so bago tayo dumako sa susunod na paksa, meron po ba ulit kayong katanungan tungkol sa aking natalakay? Okay, I can see thumbs up. Okay, thank you Charmaine, Marilu, Venice, Julia. Okay, kung wala na po ay tatawagin ko ang susunod na reporter para sa susunod na paksang itatalakay. Binibining Shaina, nandito ka ba? Maraming salamat, Binibining Jel Marie, at magandang hapon sa lahat. Ngayon naman ay ating talakayin ang mga uri ng maikling kwento. Una ay ang salaysay. Ang salaysay ay isang uri ng maikling kwento na walang iisang katangiang nangingibabaw. Pantay ang mga bahagi nito tulad ng tauhan, tagpuan at banghay. Hindi ito nagmamadali sa pagsasalaysay at hindi rin nagiging labis o eksahirado ang paglalahad ng mga pangyayari. Karaniwan itong ginagamit upang mailahad ang pang-araw-araw na karanasan o pangyayari sa isang payak, ngunit malinaw na paraan. So ang salaysay ay isang maikling kwento kung saan pantay-pantay ang mga bahagi nito gaya ng mga tauhan, lugar at mga pangyayari. Hindi ito nagmamadali o nagpapasobra sa detalye kaya maluwag at natural ang daloy ng kwento. Dahil dito ay madali itong sundan at maintindihan ng mambabasa. Karaniwan ang salaysay ay ginagamit para ipakita ang karaniwang karanasan sa araw-araw, gaya ng mga simpleng pangyayari sa bahay, paaralan o paligid. Nakakatulong ito sa mga mambabasa na maiugnay ang kwento sa kanilang sariling buhay dahil ito ay makaugnay o relatable at malinaw ang pagkakasalaysay. Ang susunod naman ay ang kwento ng kababalaghan. Binibigyang kasiyahan sa kwentong ito ang pananabik sa mga bagay na katakataka at salungat sa wastong bait at kaisipan. Karaniwang likha lamang ng mayamang guni-guni ng may akda ang ganitong uri ng kwento. So ang kwentong ito ay karaniwang nagbibigay aliw sa mga mambabasa sa pamamagitan ng kakaiba at kamangha-manghang mga pangyayari. Madalas, ang mga kwentong ito ay puno ng misteryo o bagay na taliwas sa karaniwang pag-iisip. Ito ay ang mga pangyayaring hindi pangkaraniwan at minsang nakakatakot o nakakapukaw ng atensyon. Likha lamang ito ng malikhain at masiglang imahinasyon ng isang may akda. Sa pagbabasa nito, para bang dinala ka sa isang mundo kung saan posibleng mangyari ang mga hindi karaniwan gaya ng mga espiritu, mahiwagang nilalang, o kakaibang pangyayari na hindi natin nakikita sa araw-araw. So sa madaling salita, ang layunin ng kwentong kababalaghan ay magpukaw ng pananabik at kasiyahan sa mambabasa habang pinapalakas din ang imahinasyon at pagkamangha sa mga bagay na labas sa normal na karanasan. Ang pangatlong uri naman ay ang kwento ng katutubong kulay.
Ang binibigyang diin ay ang kapaligiran ng isang puok. Ang tagpuan ang higit na binibigyang pansin. Inilalarawan ng mga tao sa isang puok ang kanilang pamumuhay, mga gawi, mga kaugalian at mga paniniwala. So ang kwentong ito naman ay nakatuon sa kapaligiran at kultura ng isang puok. Dito, hindi lamang ang mga pangyayari o tauhan ang mahalaga, kundi binibigyang diin ang lugar at ang pamumuhay ng mga tao rito. Ipinapakita sa mga ganitong kwento ang araw-araw ng buhay, gawi, kaugalian at paniniwala ng isang tauhan o komunidad. Kaya mas nakikita ng mambabasa kung paano talaga nabubuhay ang mga tao sa isang particular na lugar. So ang kwentong ito ay parang isang bintana papunta sa kultura at tradisyon ng isang puok. Halimbawa ay maaaring ilarawan dito ang pista sa baryo, ang pamumuhay ng mga magsasaka sa bukid o ang mga paniniwala ng mga matatanda sa isang komunidad. Binibigyan din ito ang espiritu at kulay ng puok, kaya mas nagiging makulay at buhay ang kwento. Ang susunod naman ay ang kwento ng katatawanan. Ang kwento ng katatawanan ay naglalayong magbigay aliw at magpatawa sa mambabasa. Mabagal ang daloy ng kwento at may mga paglihis sa banghay upang palutangin ang mga nakakatawang pangyayari o sitwasyon. Madalas gumagamit ng biro, eksaherasyon o katawa-tawang karakter upang maipakita ang mensahe ng kwento habang nagbibigay saya. So ang kwento ng katatawanan naman ay isang uri ng maikling kwento na ang pangunahing layunin ay magpatawa at magbigay aliw sa mambabasa. Hindi ito nakatuon sa mabilis o seryosong pagtalakay ng mga pangyayari, kundi sa halip ay mabagal ang takbo ng kwento at may mga paglihis sa banghay upang mas lumutang ang mga nakakatawang eksena o sitwasyon. Karaniwang tampok sa ganitong kwento ay ang mga katawa-tawang tauhan, biro, eksaherasyon o mga nakakatawang pangyayari. Bukod sa pagpapatawa, nagbibigay rin ito ng aral o mensahe, ngunit ipinapakita ito sa mas magaan at nakakaaliw na paraan. Sa pamamagitan ng mga nakakatawang karanasan o karakter, natututo ang mambabasa tungkol sa buhay, asal o pakikitungo sa iba, ngunit hindi nakukompromiso ang kasiyahan sa pagbabasa. Ang ikalima namang uri ng maikling kwento ay ang kwento ng tauhan. Ang tauhan o mga tauhan sa kwento ang binibigyang diin, inalalarawan ang mga pangyayaring pangkaugalian ng mga tauhang nagsisiganap upang mabigyan ng kabuuan ang pag-unawa sa kanila ng isang mambabasa. So, sa kwentong ito, ang binibigyang diin ay ang tauhan o ang mga tauhan ng kwento. Lahat ng pangyayari at eksena ay inilalarawan upang maipakita kung sino talaga sila, katulad ng kanilang mga gawi, ugali, personalidad at reaksyon sa mga sitwasyon. Makikita sa ganitong kwento kung paano kumilos at nag-iisip ang tauhan sa araw-araw nilang karanasan. Halimbawa, maaaring ipakita ang isang batang masipag at matulungin sa kanyang pamilya o isang matandang kilala sa baryo bilang palakaibigan, ngunit mabilis naman pala magalit. Sa pamamagitan ng mga detaling ito, naiintindihan ng mambabasa ang buong pagkatao ng tauhan. At mas nagiging malinaw ang kanilang pagganyak at desisyon sa kwento. Bukod dito, ang ganitong uri ng kwento ay nakakatulong din sa mambabasa na maiugnay ang mga tauhan sa sarili o sa mga taong nakapaligid sa kanila. Kaya mas nagiging makabuluhan at nakakaintriga ang pagbabasa. Ang susunod naman ay ang kwento ng katatakutan. Ang kwentong ito ay nakatuon sa pagpukaw ng damdamin ng mambabasa, lalo na ang takot, pangamba o kaba. Hindi gaanong binibigyang diin ang kilos o aksyon ng tauhan, kundi ang damdaming nararamdaman sa bawat eksena.
Mahalaga rin ang kapaligiran o ang lugar sa ganitong uri ng kwento. Halimbawa, maaaring ilarawan ang madilim na bahay, hangin na humahampas sa mga bintana, o kakaibang tunog sa gabi. Lahat ng ito ay ginagamit upang palalimin ang pakiramdam ng takot at kaba. Sa kwentong ito naman, ang bawat detalye mula sa tagpuan hanggang sa emosyon ng tauhan ay magkaugnay at may bisa. Kaya mas epektibo ang kwento sa pagpukaw ng damdamin. Sa huli, ang layunin ay maramdaman ng mambabasa ang tensyon at kaba na para bang bahagi rin sila ng kwento. So ano nga ba ang pinagkaiba ng kwentong katatakutan at kwento ng kababalaghan? So ang kwento ng katatakutan ay nakatuon sa pagpukaw ng takot, kaba o pangamba sa mambabasa kung saan mahalaga ang damdamin at kapaligiran. Samantalang ang kwento ng kababalaghan ay nakatuon sa kakaiba, misteryo o mahiwagang pangyayari na likha lamang ng imahinasyon ng may akda na nagbibigay aliw o panabik, hindi palaging nakakatakot. Ang ikapito naman ay ang kwento ng pakikipagsapalaran. Ang kawilihan sa ganitong uri ng kwento ay nasa balangkas sa halip na sa mga tauhan ng kwento. Ang kawilihan ay nababatay sa pagsubaybay ng mga pangyayari sa buhay ng pangunahing tauhan sa kwento. Ang ganitong uri ng kwento ay nakatuon sa mga pangyayari at aksyon, hindi gaanong sa tauhan mismo. Ang nakakaakit sa mambabasa ay ang mga kaganapan at pakikipagsapalaran ng pangunahing tauhan kung paano siya humarap sa mga hamon, panganib o hindi inaasahang sitwasyon. Sinusundan ng kwento ang paglalakbay o pakikipagsapalaran ng tauhan mula sa mga simpleng pagsubok hanggang sa mga masalimuot at kapanapanabik na karanasan. Sa ganitong uri ng kwento, ang layunin ay mapanatili ang interes ng mamabasa sa mga pangyayari at damhin nila ang tensyon, kagalakan o kaba ng bawat hakbang ng tauhan sa kanyang pakikipagsapalaran. Ang susunod naman ay ang kwento ng madulang pangyayari. Sa kwentong ito, nangingibabaw ang isang makabuluhan at kapansin-pansing pangyayari. Ang pangyayaring ito ay nagdudulot ng bigla at kakaibang pagbabago sa kapalaran ng mga tauhan. Madalas ay may matinding emosyon at di inaasahang pangyayari na nagbibigay ng matinding epekto sa mambabasa. So sa kwentong ito naman, ang pangyayari ay lubhang mahalaga at nagbubunga ng isang bigla at kakaibang pagbabago sa kapalaran ng mga tauhan sa kwento. Ito ang nagtatakda ng direksyon ng kwento at nagdudulot ng bigla at kakaibang pagbabago sa buhay o kapalaran ng mga tauhan. Ang pangyayaring ito ay mataas ang emosyon at hindi inaasahan kaya agad na nakakaapekto sa damdamin ng mambabasa. Sa ganitong uri ng kwento, ang pangyayari ang nangingibabaw at nagpapasigla sa interes ng mambabasa at ito rin ang nag-iiwan ng matinding epekto o impresyon pagkatapos basahin ang kwento. Ang susunod naman ay ang kwento ng talino. So, ang kwento ng talino naman So, sorry for that. So, ang kwento ng talino ay nakatuon sa malikhaing pagbuo ng balangkas o kwento at hindi gaano sa mga tauhan. Sa simula, karaniwang inilalagay ng mga akda ang isang masalimuot o palaisipang sitwasyon
upang mapukaw ang interes ng mambabasa at magdulot ng pag-aalinlangan o kuryosidad. Habang sumusunod ang mambabasa sa mga pangyayari, unti-unti siyang ginagabayan patungo sa solusyon o paglutas ng problema sa tamang oras ng kwento. Ang layunin ay mapahanga ang mambabasa sa katalinuhan ng pagkabuo ng kwento sa paraan ng maayos na paghabi ng pangyayari at misteryoso. Halimbawa, maaaring isang kwento ng isang misteryosong sulat o palaisipan na dapat lutasin ng mambabasa kasabay ng tauhan, kung saan ang interes ay nasa loob ng kuryosidad ng problema, hindi sa personalidad ng tauhan. At ang panghuli naman ay ang kwento ng psikolohiko. So, sa ganitong uri ng kwento, ang focus ay nasa isip at damdamin ng tauhan at kung paano ito nararamdaman ng mambabasa. Ipinapakita ng may akda ang reaksyon, saloobin at damdamin ng tauhan sa harap ng isang pangyayari, kaya naipapadama sa mambabasa ang lalim ng karanasan at emosyon. Hindi lang basta ipinapakita ang kilos o aksyon, kundi ang iniisip at nararamdaman ng tauhan tulad ng takot, lungkot at ligaya. Sa ganitong paraan, nakikilala ng mambabasa ang tauhan sa mas malalim na antas at nagkakaroon ng mas malinaw na pag-unawa sa psikolohikal na aspeto ng kwento. Halimbawa ay maaaring ilarawan ang isang tauhang nahaharap sa matinding desisyon at halinghinan ang kaba, pangamba at pag-aalinlangan sa isip na para bang nararamdaman mismo ng mambabasa ang kanyang iniisip. At iyon lamang ang mga uri ng maikling kwento. Ang susunod naman na magtatalakay ay si Binibining Margie. Maraming salamat, Binibining Shaina. So ngayon naman ay aking itatalakay ang tungkol sa dula. Isa sa pinakamahalagang anyo ng panitika na patuloy na nagbibigay aral at aliw sa mga tao. Ano nga ba ang dula? So, ang dula ay nagmula sa salitang Griego ng kahulugan ay gawin o ikilos. Mula pa lamang sa kahulugan nito, malinaw na ang dula ay hindi lamang binabasa o sinusulat, kundi isinasagawa at kinikilos ng mga tauhan sa harap ng manonood. Ito ay isang pampanitikang panggaya sa buhay sapagkat pinapakita nito ang tunay na karanasan, damdamin at suliranin ng tao sa pamamagitan ng pagtanghal sa tanghalan. Ayon naman kay Aristotle, ito ay isang imitasyon o panggagad sa buhay. So, ibig sabihin, ang mga pangyayari sa dula ay hango sa mga sitwasyong maaring mangyari sa totoong buhay. Sa susunod naman, ayon naman kay Sauko, ito ay isang uri ng sining. Next slide. Ito ay isang uri ng sining na may layuning magbigay ng makabuluhang mensahe sa manonood. So, ang dula ay pinapakita sa entablado sa pamamagitan ng kilos, ng katawan, dialogo at iba pang aspeto ng pagtatanghal tulad ng ekspresyon, ng mukha galaw at tinig ng mga tauhan. So, mahalagang tandaan na ang lahat ng dulang itinatanghal ay batay sa isang nakasulat na tinatawag nating script. Yun ay yung may papel. So, ang script ay hindi pa itinuturing na ganap na dula sapagkat nagiging tunay lamang ang dula kapag ito ay itinatanghal sa entablado, pinaghahandaan at ginagampanan ng mga aktor sa harap ng mga manonood. So, may ipapakita ako sa inyo halimbawa ng dula. Alam kong pamilyar na kayo dito sapagkat nakakita na tayo ng live yung sweet play sa may IKC noong tayo ay may face-to-face. So, ito lamang ay isang maikling video ng dula. Hindi naman ako masabi ng alam ko! Anak! Hindi mo alam mo sa akin ang nararamdaman mo yun eh! Sabihin namin! Gawin pa naman ang malalangit kinakalo mo! Ewan ko sa internet! Baka hindi ka na! Kung ka na! Baka sasaka na ang mga lalaki mo! Sabi ka na naman makain, di ba?
sige. So base sa video no, nakikita natin yung mga makabuluhang ekspresyon ng mga characters. So nakikita natin nga piliin jud natin ng mabuti yung ating kanang atong partner in life kay tan-awa. Sa dula pa lang makita pa lang nato ang ilang bugso ng damdamin. So iyon, base sa video na aking ipinakita ay may tatlong bahagi iyon ng dula. Ano nga ba iyon? Anong tatlong bahagi ng dula? Ang yugto, tanghal, at tagpo. Ano nga ba ang yugto? Sige, tatalakayin natin muna ang yugto. So ang yugto ay ang paghati-hati ng kabuuan ng dula. Sa pagitan ng bawat yugto, inilaladlad ang tabing o ang katong cortina ba adto dito moagi ang mga characters upang magkaroon ng pahinga ang mga nagsiganap at maging ang mga manonood. So karaniwan dito rin naghahanda ang mga aktor para sa susunod na bahagi ng dula. So alam ko naka-experience na tayo lahat dito no nga magamit jud ta og cortina para dito ta mag-andam adto dito mag-ilis. Sige, sa susunod naman ay ang tanghal. Ang tanghal ay tinatawag ditong scene or setting or sa stage. Ang tanghal ay bahagi ng yugto kung saan nagbabago ang ayos ng entablado. Maaring magbago ang props, ilaw at dekorasyon upang makita ang panibagong lugar o sitwasyon ng dula. At ang panghuli ay ang tagpo. Ito ay tumutukoy sa paglabas at pagpasok ng mga tauhan sa entablado, yung tinatawag nating entrance and exit. Sa tuwing may bagong tauhang papasok o lalabas, magkakaroon ng bagong tagpo sa dula. Sige, so upang maging ganap at makabuluhan ang isang dula, ay may binubuo ito na iba't ibang sangkap. Ang una ay ang tagpuan. Ito ang tumutukoy sa panahon at puok kung saan naganap ang mga pangyayari sa dula. Mahalaga ang tagpuan sapagkat dito nakabatay ang kilos at pananalita ng mga tauhan. At ang pangalawa ay ang mga tauhan, mga characters. Sila ang mga kumikilos at nagbibigay buhay sa dula. Sa kanila umiikot ang mga pangyayari at sila ang nagpapahayag ng damdamin sa pamamagitan ng dialogo at kilos. At ang susunod naman ay ang sulyap sa suliranin. So walang dulang, walang suliranin sapagkat kung wala ito, nawawala ng saysay ang dula. Ang suliranin ang nagsisilbing dahilan kung bakit umuusad ang mga pangyayari sa dula. Maaari itong ipakita sa simula o kalagitnaan ng dula at maaari ring higit sa isa ang suliraning kinakaharap ng mga tauhan. So mas nakaka-exciting at kapanapanabik ang dula kapag may problema o tunggalian ng mga tauhan. So, minsan may makikita tayong mga pelikula o mga dula na makita natin sa TV. Bisan klaro na kaayo no nga, gigukod na gani, magdagma pa jud. Murag kita ng, murag nibuhat sa characters ba, kaingon tanga jud kay ng characters. So, ikaw, maglagot sag ka, samot dili humanon, mo ana pa jud nga abangan bukas. So, ikaw nga manonood, so exciting sad kayo sa imong part. So mawala ang silbi sa dula kung walay tunggalian. So inana. So next is ang saglit na kasiglahan. So one pa to ha, wala pa to. So saglit na kasiglahan. So kasunod nito ang bahaging pansamantalang naglalayo ang mga tauhan sa suliranin. So dili ra gyud problema ra tanan ang atong makita sa dula. Nasay happy times in ana. So sa puntong ito, maaaring makaramdam ng kaunting ginhawa kay magsigira pug hilak ang characters. So wala na say lami. So kana na po'y saglit na kasiglahan. So sa susunod ay tingnan ninyong mabuti kung anong sangkap ng dula ang video. Ginagawa mo lahat ang gusto mo. Iba't kami hindi pwede. Wala akong ginagawang masama. Akala mo lang wala. Pero meron! So grabe no, nakikita natin ang ekspresyon ng dalawang characters no nga makita gyud sa ilang now nga ganahan na jud kay to niya sampalon si Joanna. So yun, base sa videong ito na ipinakita ko, ano kayang sangkap ng dula ito? Sino ang makakasagot kaya nito? Sige, ating tatalakayin kung anong sangkap ito ng dula. So ang ipinakita kong video ay tunggalian ba o kasukdulan?
makikita naman natin na ito ay tunggalian, di ba? Sapagkat nagpapalitan, sinampal siya ni Kuansa ni Anjanette. So ang tunggalian maaring pagitan ng tauhan laban sa kanyang kapwa-tauhan. Meron ding tauhan laban sa kanyang sarili. Meron ding tauhan laban sa kanyang paligid. So sa ilang dula kasi maaring magkaroon ng patong-patong na tunggalian. So kung nahuman pa to ilang away ganina ni Anjanette, daghan pa kay tong mga away untang mahitabo niyan. Saon man short clip raman to. So kato, kung sa pagtatalo at pagsampal pa lang, pagsagpa pa lang ni Anjanette, ni Joanna, kung may magbabago ang buhay sa tauhan o magtatapos ang laban nga, nabay nasugatan ba or so may desisyong mabigat o may magbabago ang takbo ng kwento, mao na to ang gitawag na to nga kasukdulan. Kung nanay kuan ba, nanay mga wounded na, oy ayo lang sad. So kung nanay nasugatan, so may mga wrong choices or mga decision, mo na gitawag og kasukdulan kanang murag nanay resulta ba sa ilang pag-away. So sa next is ang kakalasan. So bago tayo sa kakalasan, no, so ang kasukdulan kay mao sa natong gitawag sa English og climax, ang pinakamatinding bahagi ng dula. Dito nasusubok ang katatagan ng mga tauhan at pinakamatindi ang emosyon at tunggalian. So karaniwan din nating nagiging malinaw kung matagumpay o mabibigo ang tauhan. So noon sa kato si Joanna after ato. So pagkatapos naman ay ang kakalasan. Sa bahaging ito, unti-unti nang malilinaw ang solusyon sa mga suliranin at nagsisimula nang humupa ang tensyon sa dula. Ang bahaging ito ay mahalaga dahil sa pinaghahandaan dito ang ganap ng resolusyon at nagbibigay ng pagkakataon sa manonood na huminga mula sa matinding tensyon sa kasukdulan. So if meron tayong nakikita nating mga pelikula no nga, murag kita sad ang grabe kayo atong heartbeat if naay mga inana nga mga scene, sumurag kita na sa magtanaw. So, ang last is ang kalutasan, ang resolution. Ang resolution kay mao na ang nalulutas na jud at natatapos ang mga suliranin at tunggalian sa dula. So maybe if nahuman pa to ang video, nag-okay na to sila. So friends na to sila balik, wala na isagpa, wala nang sampalan. So gayon pa man may mga dularing nagtatapos na nag-iiwan ng palaisipan o aral sa mga manonood. So sa yugtong ito, malinaw na kung sino ang nagtagumpay, sino ang nabigo, at kung ano ang naging resulta sa bawat aksyon ng tauhan. So sana ay naintindihan ninyo ang tungkol sa bahagi ng dula at kung ano ang dula. At ngayon naman ay ating tatalakayin ang tungkol sa sangkap, elemento ng dula na itatalakay ni Binibining Julia. Okay, maraming salamat Binibining Margie. Magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon ay nalaman na ninyo ang ibig sabihin ng dula, tatlong bahagi at sangkap ng dula. Dumako naman tayo tungkol sa elemento ng dula at mga uri ng dula. Ang dula ay isang uri na isinasaad sa pamamagitan ng pagtatanghal upang maging ganap at matagumpay ang isang dula. Kinakailangan ang mga sumusunod na elemento. Una na dito ay ang script o nakasulat sa dula. Ito ay ang pinakaluluwa sa isang dula. Lahat ng bagay na isinasaalang sa dula ay naayon sa isang script. Walang duda kapag walang script. Ang script ay ang pinakamahalagang elemento ng dula sapagkat dito nakabatay sa buong pagtatanghal, nagsisilbi itong gabay ng mga aktor at direktor sa kilos, dialogo at damdamin ng mga tauhan. Kung wala ang script, mawawala ng direksyon at kabubuluhan ang dula. Pangalawa naman ay ang gumaganap o ang aktor. Ang mga aktor o gumaganap ay nagsasabuhay sa mga tauhan sa script. Sila ay ang nagbibigkas ng dialogo or dialogo. Sila ang nagpapakita ng iba't ibang damdamin. Sila ang pinapanood na tauhan sa dula. So ang mga aktor ay nagbibigay buhay sa mga tauhang nakasaad sa script. Sa pamamagitan ng kanilang pag-arte, kilos at tinig, naging makakatotohanan ang kwento. Ang husay nila sa pagganap ang nagpapalalim sa pag-unawa ng manonood sa dula. Okay. Bago natin alamin ang mga halimbawa,
maitatanong muna ako. Para kay Shy na Humawas, sino-sino ang gusto mong aktor dito sa Pilipinas? Shy? Actor? Si Kuan. Isa man akong favorite actor, oy. Si Dingdong Dantes na lang. Okay, so isang halimbawa si Dingdong Dantes. Okay, next. Wait. Okay, ito ang mga halimbawa. So alam kong kilala nyo ito sila. Ito ay mga aktor dito sa Pilipinas. Ang Katniel, sila Vice, at ito rin ang halimbawa ng script. Ito ay galing sa The House of Us. Okay, alam ninyo ito dahil napanood na natin ito. Okay. Ikatlo naman ang tanghalan. Ang tanghalan o anumang puok na pinagsiyahang pangtanghalan ng isang dula ay tinatawag na tanghalan. Tanghalan ang tawag sa kalsadang pinagtanghalan ng isang dula. Tanghalan din ang silid na pinagtanghalan ng mga mag-aaral sa kanilang klase. Okay, ang tanghalan ang lugar kung saan isinasagawa ang dula. Dito nasaksihan ng manonood ang kabuuang pagtatanghal at mga pangyayari sa isang dula. Ang ayos at disenyo nito ay nakakatulong na mas epektibong presentasyon ng dula. Okay, narito ang halimbawa ng mga tanghalan. Okay, kasagaran na doon sila sa stage. Ang ikaapat naman ay ang taga-derehe o direktor. Ang nagpapakahulugan sa isang script. Siya ang nag-interpret sa script mula sa pagpasya sa itsura ng tagpuan, ng damit ng mga tauhan hanggang sa paraan ng pagpaganap at pagbibigkas ng mga tauhan at dumidepende sa interpretasyon ng direktor sa script. So ang direktor ay nagbibigay interpretasyon sa isang script at namumuno sa produksyon. Siya ang gumagabay sa kilos, pagsasalita at pagganap ng mga aktor. Sa kanya nakasalalay ang kaayusan at tagumpay ng pagtatanghal. At alam ko rin na may iba sa atin ay naging direktor na noong mga Filipino time, di ba? May mga ginawa tayong dula at sila ay nagsilbing leader o direktor para maisaayos ang ating dula. Okay. Narito ang example ng halimbawa ng Okay. Next, ikalima. Ang manonood, sorry for that. So, ang manonood, hindi mo ituturing na dula ang isang binansagang pagtanghal kung hindi ito pinapanood ng ibang tao. Hindi ito maituturing na dula sapagkat ang layunin ng dula ay may tanghal at kapag sinasabing may tanghal, dapat mayroong makasaksi o makanood. So, hindi maituturing na ganap na dula ang isang pagtatanghal kung wala ang manonood. Ang pangunahing layunin ng dula ay may tanghal at maiparating ang mensahe, damdamin at aral nito sa mga tao. Ang mga manonood ay nagsisilbing saksi sa pagtatanghal at siya ring tumatanggap ng mensahe ng dula. Sa kanilang reaksyon at pag-unawa, nagkakaroon ng saysay, kabuluhan at tunay na buhay ang isang dula. Okay. Ngayon, tinatawag itong fans, right? Ang mga fans ay siyang nagsisilbing manonood para sa kanilang idolo kung mayroon silang dulang ginagawa or movie na ginagawa. Okay. Ngayon, may iba't ibang uri ang dula batay sa tema at wakas nito. So, narito ang mga uri ng dula. Una na dito ang trahedya. Kapag sinabing trahedya, ito ay tumatalakay sa kalungkutan ng pangunahing tauhan at karaniwang nagtatapos sa kanya ang kamatayan. Kapag malungkot at kung minsan man ay nauwi sa isang matinding pagkabigo at pagkamatay ng bida. So ang trahedya ay tumatalakay sa malungkot na buhay ng pangunahing tauhan. Karaniwang itong natatapos sa matinding pagkabigo, kalungkutan at kung minsan ay kamatayan ng iba. Ngayon, mayroon akong tanong bago natin i-reveal ang halimbawa. Okay, Lendy? Narito ba si Binibining Lendy? Okay. Opo, Julia. Lendy, handa ka bang harapin ang mga trahedya para lang sa taong iyong minamahal? Oo, Julia, lalong-lalo na sa aking pamilya. Salamat.
Okay, maraming salamat, Lendy. Safe answer. Okay, narito ang mga halimbawa ng trahedya. Okay, una na dito ang Romeo and Juliet ni William Shakespeare. Alam kong alam nyo rin ito. Ito ay kung saan nauwi sa kamatayan ang dalawang pangunahing tauhan dahil sa trahedya ng pag-ibig. Ang pangalawa ay si Anna Karenina. Alam kong hindi tayo ang kabisado dito dahil ito ay isang kwento at trahedya na puno ng matinding emosyon, pag-ibig at paghihirap na humantong sa mapait na wakas. At ang panghuli naman ay ang pinakapopular ay ang Titanic, isang kwentong nagpapakita ng pag-ibig, trahedya at sakripisyo sa harap ng matinding panganib at kapalaran para lang sa pag-ibig. Okay, ngayon dumako tayo sa ikalawa. Ang ikalawa ay ang komedya. Kapag sinabi natin komedya, ito ay nagtatapos sa masaya sapagkat ang mga tauhan ay nagkasundo. Kapag masaya ang tema, walang iyakan at magaan sa loob at ang bida ay laging nagtatagumpay. So kapag sinabing komedya ay isang masayang uri ng dula. Magaan ang tema, walang masyadong iyakan at nagtatapos ito sa pagkakasundo ng mga tauhan. Sa ganitong uri ng dula, ang mga bida ay karaniwang pagtatagumpay. Kaya narito ang mga halimbawa ng komedya. Una na dito ay ang A Midnight Summer Night Dream ni William Shakespeare. Isang dulang puno ng katatawanan at nagwakas sa masayang pagsasama ng mga tauhan. Ang pangalawa ay Ang Babae sa Bintana ni Rogelio F. Sicat. Ito ay may halong katatawanan at panlipunang komentaryo. At ang pangatlo naman ay ang Comedy of Errors ni William Shakespeare. Ito ay tungkol sa kambal na nagdulot ng sunod-sunod na nakakatawang pagkakamali. Okay. Ang ikatatlo ay melodrama. Kapag sinabing melodrama, ito ay dula ay nagwawakas sa siya sa mabubuting tauhan, bagamat ang uring ito ay malungkot na sangkap. Kung minsan ay labis ang pananalita at damdamin sa uring ito. Ang melodrama ay may halong lungkot at saya, bagamat puno ng emosyon at minsan ay labis ang pagpapahayag ng damdamin. Nagwawakas pa rin ito sa kasiyahan para sa mabubuting tauhan. Halimbawa nito ay ang mga Florante at Laura ni Francisco Balagtas na puno ng paghihirap ngunit nagwakas sa tagumpay na kabutihan. Ang Les Miserables ni Victor Hugo ay isang makapagbagabag damdaming kwento ng kahirapan, karunungan at pagtuos. At ang panghuli naman ay ang In the Mood of Love, isang kwento or dula na puno ng emosyon at tumatalakay sa laban ng tao sa pag-alipin at kawalan ng kalayaan. At ang ikang-apat naman ay ang parsa. Okay, ang parsa ay isang dulang pamamagitan ng kawili-wili na pangyayari at pananatiling lubhang katawa-tawa kapag puro tawanan at walang saysay ang kwento. At ang mga aksyon ay puro slapstick na walang ibang ginawa kundi magpalaunan at maghampasan at magbitiw ng mga kababalaan. So ang parsa ay isang dula nagpapatawa sa pamamagitan ng katawa-tawang pangyayari at dialogo. Madalas ay walang malalim na kwento at puno ng slapstick o physical na komedya tulad ng paghahabulan, palaunan at kalokohan. Okay, narito ang mga halimbawa ng parsa. Una na dito ay ang Charlie's Aunt, isang lalaking nagkukuwanri bilang babae na nagdulot ng matinding katatawanan, pasensya na. Pangalawa naman ang Noises Off, isang parsa tungkol sa magulong likod ng entablado at sablay na pagtatanghal. Okay, ang ikalima naman ay ang Sainente. Ang Sainente ay ang pinakapaksa ng uring ito ay may karaniwang ugali katulad ng parsa at dulang ito ay may layuning magpatawa.
So ang sainente ay tumatalakay sa karaniwang ugali at pangaraw-araw na buhay ng tao katulad ng parsa. Layunin din ito ang magpatawa, ngunit mas makatotohanan ang mga sitwasyon. Ito rin ay tinuturing na isa sa mga dulang panlibangan ng mga huling tao ng pananakop sa atin ng mga Kastila, ang sainente. So ang paksa ng dulang ito ay nanghihingil sa paglalahad ng kaugalian ng isang lahi o katutubo sa kanyang pamumuhay, pag-iibig at pakikipagkapwa. Ang halimbawa nito ay ang La India Elegante y El Negrito Amante, isang dulang parsa na puno ng katatawan, eksaheradong kilos at biro na nagpapakita ng magaan at nakakaaliw na ugnayan ng mga tao. So sa kabuuan, ang dula ay isang sining binubuo ng iba't ibang elemento at saring-saring uri. Ang bawat elemento tulad ng script, mga aktor, tanghalan, direktor at manonood ay may mahalagang papel sa pagtagumpay ng isang pagtatanghal. Sa pamamagitan ng dula, na ipapahayag ang damdamin, karanasan at aral sa buhay at nagsisilbi rin itong salamin ng kultura at lipunan na nagbibigay aliw, kaalaman at inspirasyon sa mga manonood. Maraming salamat po at sa susunod naman ay si Binibining Fuentes. Okay, maraming salamat, Binibining Pantonyal. Next slide, please. Okay, sunod naman ating tatalakayin ang sanaysay. Next, sa sunod. Ang sanaysay ay isang maiksing komposisyon na kalimitang naglalaman ng personal na koro-koro ng may akda. Isang pagtataya sa isang paksa na paraang tuluyan at sa malayang paraang maglalantad ng kaisipan, koro-koro, palagay at kasiyahan ng sumusulat upang umaliw, magbigay kaalaman o magturo. So sa madaling salita, ang sanaysay ay isang maikling komposisyon na naglalaman ng sariling pananaw o koro-koro ng manunulat. Ito ay isinusulat sa paraang tuluyan o prose na ang ibig sabihin ay hindi ito patula. Ang layunin nito ay maaaring magbigay ng kaalaman, magturo o simpleng mang-aliw ng mambabasa. Sunod. Alam niyo ba na ang sanaysay o saan galing ang salitang essay? Ito ay hango sa salitang Latin na exagium, na ibig sabihin ay, o ang ibig sabihin nito ay gawin, mag-alis, magtimbang o magbalanse. Makikita natin dito na ang pagsulat ng sanaysay ay hindi basta-basta. Ito ay pagtitimbang ng ating mga kaisipan o bago natin ito ilathala. Sunod. Okay. Ayon kay Alejandro G. Abadilla, ang sanaysay ay nakasulat na karanasan ng isang pagsasalaysay. Maipapahayag ng may akda ang kanyang damdamin sa mga mambabasa. Ito rin ay isang uri ng pagkikipagkomunikasyon na ang layunin nito ay ang maipabatid ang saloobin ng isang paksa o isyo. So isang pirasong ng sulatin na kadalasang naglalaman ng pudente vista o sa Tagalog ito ay pananaw ng manunulat. Dito sa Pilipinas, kilala si Alejandro G. Abadilla bilang ama ng modernong panulaang Tagalog. Ayon sa kanya, ang sanaysay ay nakasulat sa karanasan ng isang sanay na pagsasalaysay. Pinagsama niya ang salitang sanay at salaysay. Kaya tinawag natin itong sanaysay dahil ito ay pagbabahagi ng isang taong bihasa o karanasan ng isang paksa. Ngayon, meron tayong dalawang uri ng sanaysay. Ito ang maanyo o ang formal na sanaysay at di formal o tinatawag nating malaya. So una nating pag-uusapan ang maanyo o ang formal na sanaysay. Ang formal na sanaysay ay nangangailangan ng maingat na pagpili sa paghanap ng mga salita, maayos at mabisang paglalahad ng mga kaisipan, lubos na kaalaman sa paksa at mahusay at malinaw na pagbuo ng mga pangungusap. So,
Sa pormal na sanaysay, ito ay seryoso ang tono nito at objektibo o sa Ingles, ito ay objective. So, ang ibig sabihin, nakabatay sa katotohanan at hindi sa emosyon lang. Ito ay tumutukoy sa paglalahad ng impormasyon, paglalar o pagsusuri na nakabatay lamang sa katotohanan, datos at obserbasyon nang walang halong personal na walang halong personal na opinyon, emosyonal o emosyon o kinikilingan. Ito ay tiyak, tumpak at hindi nakadepende sa saloobin ng tagamasid. Madalas ginagamit natin ito sa akademikong pagsulat. At sa sanaysay na ito ay maingat sa pagpili ng mga salita. So, ang mga halimbawa dito ay ang mga teksto sa mga thesis, disertasyon, o ibang material na panturo. So, i-click na ang heart reaction kung sino dito ang nakaranas na ng research paper. Okay, so sa tingin ko lahat naman tayo nakaranas na ng research paper dahil 4th year naman na tayo. So ito ay isang halimbawa din ng formal na sanaysay. Okay, sunod naman ating pag-usapan ang malaya o ang di formal. Ito ay higit na madali at maagang sulatin sapagkat simple, kadalasang natural at naglalahad ng mga kaisipan at parang nakikipag-usap lamang. So ito ay subjektibo at personal. Ito ay iba sa formal dahil ang formal ay objektibo at sa di formal ito ay subjektibo. So ito ay tumutukoy sa mga paglalarawan o pahayag o opinyon na nakabatay sa personal na damdamin, saloobin, karanasan o imahinasyon natin o ng isang tao. Ito ay bias o may pangkiling, hindi nakabatay puro sa katotohanan at nag-iiba depende sa pananaw ng naglalarawan. Ang tono nito ay parang nakikipag-usap ka lang sa isang kaibigan at mas malaya ang manunulat o ang pagsulat nito sa ilabas ng kanyang damdamin at karanasan. So halimbawa dito ay tala-arawan o diary, blog post at personal na liham. So mag-react nga ng heart or wow button kung sino dito ang may diary pa. So marami din sa inyo ang nagda-diary pa ngayon. Okay, so yun ang mga dalawang uri ng sanaysay. Sa susunod naman ay tatalakayin ni Binibining Hesman. Okay, magandang hapon sa iyong lahat. Muli ako nga po pala si Binibining Hasman, ang next reporter for today's video. So bago ako magsimula, maaari po bang mag-comment or mag-type kayo sa ating chat box ng Pit Senior para malaman ko na hindi pa pala tulog ang aking mga kaklase. Okay, I can see Marilo Lasio. Okay, thank you so much. Okay, sa tingin ko, very alive, alert, awake, and enthusiastic na aking mga kaklase, no? Ngayon naman ay tatalakayin natin ang susunod na anyo at genre ng panitikan at ito ay ang talambuhay. So ano nga ba ang talambuhay o sa Ingles ay biography? So next. So, ang talambuhay ay isang anyo ng panitika na nagsasalaysay ng kasaysayan ng buhay ng isang tao. Ito ay hango sa tunay na tala, pangyayari at impormasyon. Sa pamamagitan ng talambuhay, mas nauunawaan natin ang personalidad, pinanggalingan at kontribusyon ng isang tao sa lipunan. Madalas itong isinulat tungkol sa mga kilalang personalidad tulad ng mga bayani, leader, manunulat, artista o iba pang individual na may malaking impluwensya sa kasaysayan at kultura. So ipinapakita sa talambuhay ang buhay ng isang tao mula sa kanyang kapanganakan hanggang sa kanyang kamatayan kasama ang kanyang mga layunin. Ibig sabihin po ito ang mga bagay na gustong maabot o magawa ng isang tao. Pangalawa naman ay ang adhikain. Ibig sabihin ito ang pangmatagalang pangarap o mithiin ng isang tao. Pangatlo naman ay paninindigan. Ito ang mga paniniwala o prinsipyo ng isang tao. At pang-apat naman ay ang
mga tagumpay at kabiguan. Tagumpay, ibig sabihin ito ang mga naabot at naging matagumpay na gawain o pangarap ng isang tao. At mga kabiguan naman, ito ang pagkatalo o pagkakamali na nararanasan niya sa buhay. So mahalaga ang talambuhay dahil nagsisilbi itong inspirasyon sa mga mambabasa. Sa pagbabasa ng talambuhay, natuto tayo ng mahalagang pagpapahalaga tungkol sa tiyaga, determinasyon at paninindigan sa mga pangarap. Ang talambuhay hindi lamang simpleng kwento ng buhay ng isang tao, kundi isang mahalagang sanggunian ng kaalaman at inspirasyon na nagbibigay aral at gabay sa kasalukuyan at sa susunod na henerasyon. May tinatawag tayong dalawang uri ng talambuhay at ito ay ang talambuhay na pang-iba at talambuhay na pansarili. Isa-isahin po natin yan at una ay ang talambuhay na pang-iba. So, ibig sabihin ito ay ang talambuhay ng pang-iba ay isang paglalahad ng mga kaganapan sa buhay ng isang tao na isinulat ng ibang tao. Ibig sabihin, sa ganitong uri, iba ang nagkukwento ng buhay ng tao base sa mga pananaliksik at tala. Halimbawa, talambuhay ni Andres Bonifacio na isinulat ng isang historiador. So ang buhay ni Andres Bonifacio ay hindi niya mismo isinulat. Sa halip, isang historiador ang nagsasaliksik tungkol sa kanyang buhay gamit ang mga maaaring mga dokumento, sulat, tala, sa kasaysayan at mga testimonya ng ibang tao. Dahil ibang tao ang sumulat, ito ay tinatawag na talambuhay na pang-iba. Kung lahi ang tao na nagsulat sa talambuhay ng isang tao, ito ay tinatawag nating talambuhay na pang-iba. Pangalawang uri naman ng talambuhay ay ang talambuhay na pansarili. Ibig sabihin, ito ay isang paglalahad tungkol sa buhay ng isang tao na siya mismo ang may akda. Ibig sabihin po, ikaw na mismo ang nagsulat sa imuhang talambuhay. Pahalimbawa, isang aklat kung saan ikinuwento ng isang politiko ang kanyang sariling buhay. So sa halimbawang ito, ang politiko mismo ang nagsulat ng aklat tungkol sa kanyang buhay. So isinasaad niya ang kanyang mga maaaring nung pagbabata niya, pagpasok sa politika, mga desisyong ginawa o mga tagumpay at pagkakamali. Dahil sariling karanasan niya ang kinuwento at siya rin ang mismong may akda, ito ay tinatawag na talambuhay na pansarili. So tandaan, kapag isang tao mismo ang nagsulat ng kwento ng kanyang buhay, ito ay talambuhay ng pansarili. At kapag ang buhay ng isang tao ay sinulat ng ibang tao, ito ay talambuhay na pang-iba. Naunawaan po ba? Can I get a heart reaction if naunawaan po? Alright, so okay, let us continue. Nag-English na no. So bukod sa dalawang uri, may dalawang anyo din ang talambuhay. At ito ay tinatawag natin na talambuhay na karaniwan at talambuhay na di karaniwan. Una ay ang talambuhay na karaniwan. Ibig sabihin po, ito ay isang paglalahad tungkol sa buhay ng isang tao mula pagsilang hanggang sa kanyang pagkamatay. Kasama dito ang mga detalye tulad ng mga magulang, mga kapatid, kapanganakan, pag-aaral, karangalang natamo, mga naging tungkulin, mga nagawa at iba pang mahalagang bagay tungkol sa kanya. Halimbawa, okay. Isang aklat tungkol sa buhay ni Manuel L. Quezon mula pagkabata hanggang sa pagiging Pangulo ng Pilipinas. So, ang aklat tungkol kay Manuel L. Quezon ay tinuturing na talambuhay na karaniwan dahil kumpleto nitong nilalahad ang kanyang buhay. So, ibig sabihin, mula simula hanggang dulo na kanyang buhay, sunod-sunod ang mga detalyo ang pagkikwento. Dahil lahat ng mahalagang bahagi ng kanyang buhay ay kasama, ito ay tinatawag na talambuhay na karaniwan. Tandaan, talambuhay na karaniwan ang tawag kapag buong buhay ng isang tao ang ikinukwento mula kapanganakan hanggang sa kanyang mga nagawa. Pangalawang anyo naman ay ang talambuhay na di karaniwan o palahad. So, ibig sabihin po, ito ay hindi gaanong binibigyan ng diin dito
ang mahalagang detalye tungkol sa buhay ng tao maliban kung ito'y may kaugnayan sa simulain ng paksa. So sa halip binibigyang pansin din dito ang mga layunin, adhikain, simulain, paninindigan ng isang tao at kung paano nauugnay ang mga ito sa kanyang mga tagumpay o kabiguan. Halimbawa, isang talambuhay ng isang negosyante na nakatuon sa kanyang paghihirap bago naging tagumpay at hindi na masyadong binanggit ang kanyang pamilya o pagkabata. So, ang talambuhay na ito ay tinatawag na di karaniwan o palahad dahil hindi nito ikinuwento ang buong buhay ng negosyante mula pagkabata hanggang kasalukuyan. Sa halip isang bahagi lamang ang kanyang buhay na binigyang diin, particular ang kanyang paghihirap sa negosyo, mga pasubok at kabiguan sa kanyang mga nararanasan at kung paano niya naabot ang tagumpay dahil sa kanyang paninindigan at pagsisikap. Hindi na gaanong tinalakay ang kanyang pamilya, pagkabata o personal na detalye na hindi konektado sa kanyang tagumpay. So ibig sabihin po pinili lamang ang mga karanasang may kaugnayan sa layunin ng kwento, kaya ito ay talambuhay na di karaniwan o palahad. Tandaan, talambuhay na di karaniwan ang tawag kapag hindi buong buhay ang ikinuwento, kundi ang mga karanasang may kaugnayan na tagumpay o kabiguan ng isang tao. Naunawaan po ba? Can I get a heart reaction? Okay, bago tayo dadako sa mga susunod na reporter for today, meron po ba mga katanungan ng aking mga kaklase? Thumbs down if wala, thumbs up if naa. Okay, ngayon naman ay dadako na tayo sa susunod na tagapag-ulat at siya ay si Binibining Kyla. Binibining Kyla, take it away. Magandang hapon sa lahat. Naririnig niyo po ba ako? Pindutin yung heart reaction kung okay. Salamat. Kung ang talambuhay ay nakatuon sa buhay ng isang tao, ang ating paksa ngayon ay nakatuon sa pagpapahayag ng ideya, damdamin at paninindigan sa harap ng publiko. Ito ang talumpati. Ano nga ba ang talumpati? Next slide. So, ang talumpati ay isang pahayag sa harap ng mga taong handang makinig. Layunin nito na magpahatid ng mahalagang ideya tungkol sa isang paksa upang makasakit o magpapaniwala. So, ang isang talumpati ay isang pahayag na binibigkas sa harap ng mga nakikinig. Layunin nito na magbigay kaalaman, manghikayat o magpaniwala o magbigay galang o magbigay inspirasyon. So, may katanungan ako. Sino sa inyo rito ang nakaranas ng pusong nasaktan? Pindutin ang heart reaction upang malaman natin kung sino. Margie, Julia, Shaina. Okay. Shaina, okay. Gusto kong tanungin si Shaina. Para sa iyo, ano ang naranasan mo nung ikaw ay nasaktan? Si Landy po. Shaina, nandito ka ba? Okay. Landy? Landy? Binibining Landy, nandyan ka ba? Nandito po ako. Ako na naman ulit. Ano ang iyong naranasan? Bakit ka nasaktan? Bakit ang puso mo ay nasaktan? Kasi po Maaari mo niloko. bang ibahagi? Opo. Kasi po niloko po ako. Okay, maraming salamat, Binibining Landy. Si Anjanette po, 7 talumpati, taon. pwede nating gamitin ang pagsasalita bilang paraan ng emotional release at pagbibigay kaalaman sa iba, hindi pagiging marites. Okay, next. May mga bahagi ang talumpati. Una,
yung panimula. Bahaging naghahanda sa kaisipan ng mga nakikinig upang maakit ang kanilang kawili-wilihan. So ito yung pambungad na naghahanda sa kaisipan at damdamin ng tagapakinig. Layunin nito na kuhaing atensyon at pukawin ang interes. So, binibining Anjanette, ano ang naramdaman mo kapag nung nasaktan ka? Binibining Anjanette? Kasi ako ay nasaktan, syempre po masakit, pero okay na po ako ngayon. At bakit hindi? Ah, ikaw ay nasaktan, so nalungkot ka at natuto rin. Tama. Pangalawa, paglalahad, bahaging nagpapaliwanag o ito ang katawan ng talumpati. So dito ipinaliliwanag ang paksa at nagbibigay ng halimbawa at detalye. Pangatlo, next slide. Paninindigan. Ito ang bahaging naglalaman ng mga katunayan o ebidensya ng nagtatalumpati. So dito ginagamit ang katotohanan, datos, karanasan o ebidensya para mapaniwala ang tagapakinig. So sino sa inyo ang naniniwala na mas naiintindihan natin ang ibang tao kapag ipinapahayag nila ang kanilang damdamin ng malinaw? Shaina, okay, pindutin yung kahit anong reaction na gusto ninyo. Maraming salamat. So tulad ng talumpati, ang pagpapahayag ng damdamin sa pag-ibig ay nagpapalakas ng paninindigan at nagpapakita ng sincerity. At ang pang-apat na bahagi ng talumpati ay pamimitawan. Ito ang pangwakas na bahagi ng talumpati. So dito iniwan ang mensahe o aral na sa tagapakinig. So balik muna tayo kay Binibining Anjanette. So ano ang isa sa pinakamahalagang natutunan mo sa iyong karanasan? Tumatawa si Binibining Charity, Charmaine, Angelica, ang dami nila. Ang natutunan ko Okay po lang ba? ay God's plan is better than mine. Thank you. Wow, napakaganda. So, kailangan mo, ano yun, Binibining Anjanette, God's plan is better than yours. Very good. Yes. Amen. Ngayon, pwede ba akong mangingi ng kahit anong reaction kung naintindihan niyo ba ang mga bahagi ng talumpati? May talumpati, so may 4 na bahagi. Ito ang, ano yung una? Panimula. Pangalawa, paglalahad. Pangatlo, paninindigan. Pang-4 ay pamimitawan. Ngayon, dumako naman tayo sa mga uri ng talumpati ayon sa layon. So may 6 dito. Ito yung una, talumpating pampalibang. Pangalawa, talumpating nagpapakilala. Pangatlo, talumpating pangkabatiran. Pang-4, talumpating nagbibigay galang. Pang-5, talumpating nagpaparangal. At pang-6 ay talumpati sa yolohiya. So, ang una nating tatalakayin ay ang talumpating pampalibang. Next slide. So, ano nga ba ang talumpating pampalibang? So, ang mananalumpati ay nagpapatawa sa pamamagitan ng anekdota o maikling kwento. Kadalasan ito ay binibigkas pagkatapos ng isang salo-salo. So, ang layunin ng talumpating pampalibang ay magbigay aliw at magpatawa. Okay, ang halimbawa nito ay sa susunod na slide. Talumpati ng MC sa Foundation Day. So halimbawang linya, sabi nga nila, ang programa raw ay parang pagkain. Kapag masyadong mahaba, nakakaantok na. Agree ba kayo dyan? Pindutin ang heart reaction or like reaction or any reaction. Maraming salamat. So,
kahit sa pag-ibig, pwede natin itong gamitin para patawanin ang ating sarili rin o magpakalma ng damdamin matapos ang heartbreak. Next, sa susunod na talumpati naman, na uri ng talumpati, ay talumpating nagpapakilala. So ito ay kilala rin ito sa tawag na panimulang talumpati at karaniwan lamang na maikli lalo na kung ang ipinakilala ay kilala na o may pangalan na. Layo nitong ihanda ang mga tagapakinig at pukawin ang kanilang atensyon sa husay ng kanilang magiging tagapagsalita. Halimbawa nito ay panimulang talumpati bago magsalita ang keynote speaker. So ang halimbawa ay ang halimbawang linya ay ang ating magiging tagapagsalita ay isang dalubhasa sa larangan ng edukasyon na may higit 20 taong karanasan sa pagtuturo. Agree ba kayo dyan? Pindutin ang heart reaction or any reaction. Sino pwedeng magbigay ng karanasan na gumawa ng talumpating nagpapakilala? Pwede ko bang tawagin si Binibining Marilu? Kung may naalala ka ba noong may subject tayo na masining na pagpapahayag? Magandang hapon, Kayla. Sa tingin ko, meron, Magandang Kayla. hapon. Sino yung pinapakilala mo? Pinapakilala ko lang ang aking sarili, Kayla. Noong, I think, Filipino ba yun, na sinabi ko, ako po ay si Binibining Marilo Lasio. Nandito sa inyong harapan, yung ganyan. Tama. So, kung sa love context naman, pwede natin itong gamitin sa pagpapakilala sa sarili sa bagong relasyon o sa isang support group. So, sino sa inyo rito ang may nakilalang bago na matapos ang pusong nasaktan? Pindutin ang heart reaction, tumatawa si Audrey. Ang dami nang tumatawa. Okay. Hindi na po traumatized by Anjanette. Okay, pwede ko ba tawagin si Binibining Angelica? Binibining Angelica? Bakit po? Paano mo ipinakilala ang iyong sarili sa bagong tao matapos kang masaktan? O kung hindi ka pa nasaktan, what if? Pero wag lang sana. Hindi ko po alam kasi hindi ko pa po naranasan. O sino sa inyo ang nakaranas na rito? Maliban kay Lendy at Anjanette. Puro first time? Okay, paano mo lang pinakilala yung sarili mo sa taong minamahal mo, Binibining Angelica? Sa aking palagay po, matagal po bago mo talagang kasi kailangan mong maging komportable sa isang tao bago mo buksan o bago mo ipakilala ng lubusan ang iyong sarili dahil baka, 'di ba? Like para hindi masayang yung oras mo dahil baka naman nagpakilala ka sa and then hindi pala kayo ang magkatuluyan. So parang waste of time po siya. So yeah, dapat komportable na po kayo sa isa't isa bago niyo like deeper ang inyong interaction po. Wow, napakaganda. Hindi mo ba hindi ka ba nagsabi ng favorite color mo? Anong mga hilig mo? Nasabi na rin po at yung mga hilig kong gawin, yun
po. Okay, Maraming maraming salamat Binibining Angelica. At ngayon, dadako na tayo sa ikatlong talumpati. Grabe naman yung love story, mga love heartbreak dito. Okay, so pangatlo. Next slide please. Talumpating pangkabatiran. So ito ang gamit sa mga panayam, konbensyon at mga pagtitipong pangsiyentipiko, diplomatiko at iba pang samahan ng mga dalubhasa sa iba't ibang larangan. Gumagamit dito ng mga kagamitang makakatulong para lalong maliwanagan at maunawaan ang paksang tinatalakay. So, isang halimbawa dito ay next slide please. Ang SONA o State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Okay. Ang halimbawang linya ay my single resounding message to the international business community is this. The Philippines is ready. Invest in the Filipino. Our cavalcade of dependable and hardworking Filipinos, innately skilled, adaptable, and possessed with a heart for service are here, ready to work and to succeed with you. So, sa halimbawa ay ito ay nagpapabatid ng kalagayan, ulat at impormasyon. Okay, sa ikaapat naman na talumpati, sa susunod na slide, ito ay talumpating nagbibigay galang. So ito ay ginagamit sa pagbibigay galang at pagsalubong sa isang panauhin, pagtanggap sa kasapi o kaya ay sa kasamahang mamawalay o aalis. Ito ay nagbibigay galang, tumatanggap o magpapaalam. Okay, isang halimbawa nito ay, next slide please, pagsalubong sa dayuhang bisita sa pamahalaan. So halimbawang linya nito ay, lubos po naming ikinagagalak ang inyong pagbisita na siyang nagpapatibay sa ugnayan ng ating, hindi ko nakikita yung ating bansa. So dito, ito ay nagbibigay galang sa mga dayuhang bumisita sa ating bansa. At ang ibang halimbawa ay maaaring talumpati sa isang retirement ng isang guro o talumpati sa despedida ng principal. Okay, sa ikalimang uri ng talumpati, ito ay talumpating nagpaparangal. So, layunin nito na bigyang parangal ang isang tao o kaya magbigay ng papuri sa mga kabutihang nagawa nito. So, ang layunin ay purihin at kilalanin ang mga nagawa ng isang tao o grupo. Isang halimbawa nito ay, next slide, gawad parangal sa natatanging guro. Ang halimbawang linya ay, ang inyong walang sawang paglilingkod at pagmamahal sa pagtuturo ang nagsilbing inspirasyon sa libu-libong mag-aaral na inyong hinubog. At may ibang halimbawa rin ay talumpati sa awarding ng Best Student Leader or Best Student Teacher. Or maaari rin talumpati sa National Athletes Day at iba pa. At ang panghuling uri ng talumpati ayon sa Layon ay talumpati sa yolohiya. Ito ay binibigkas sa mga taong namayapa na binibigyang diin ang mga nagawa niya noong siya'y nabubuhay pa. Isang halimbawa nito ay araw ng pag-alala sa isang pambansang bayani, gaya ng mga holidays natin, Rizal Day, Andres Bonifacio Day. Isang halimbawang linya ay, ngayong araw ating ginuginita ang buhay ng isang taong nagbahagi ng kabutihan at inspirasyon sa marami. At ang ibang halimbawa rin dito ay,
Yulihiya para sa yumaong mahal sa buhay o talumpatin at iba pa. At sa Yuluhiya, ang layunin nito ay aalahanin at parangalan ang namayapa na. Pwede niyo ba akong bigyan ng heart reaction or any reaction kung nandyan pa ba kayo, nakikinig pa sa aming talakayan? Nakikinig pa si Crystal, Marilu, April, Audrey, yung iba. Okay, ngayon, napakarami na. Okay, ngayon, dumako muna tayo sa mga uri ng talumpati ayon sa kahandaan. So, ano nga yung may 6 na uri ng talumpati ayon sa layunin at dito, mga uri ng talumpati ayon sa kahandaan ay 3 lamang. So, ang una, dagli o biglaang talumpati o impromptu. So, kahulugan nito ay hindi pinaghahandaan. So, ito ay biglaang talumpati. So, ang halimbawa nito, biglaang pagpapasalamat sa isang guro at pinaparangalan, biglaang pahayag ng school head or the principal dahil may isang emergency. Pangalawang uri ay ang maluwag o dagliang talumpati or extemporaneous speech. May maikling panahon na ibinigay sa mananalumpati upang pag-isipan ang sasabihin. Hindi sinusulat at hindi isinasaulo ang mga sasabihin. So, may kaunting oras upang mag-isip pero hindi sinusulat. So, halimbawa nito ay ang talumpati ng guro sa flag ceremony. At isa rin dito ang mensahe ng barangay captain sa assembly at talumpati sa PTA meeting. At ang pangatlong uri ng talumpati ay pinaghandaan o manuskrito. Isinulat, binabasa o isinasaulo ang talumpati at may sapat na pag-aaral sa paksa. Dito, halimbawa nito ay yung sona ng Pangulo. Dapat nilang pag-aralan ng mabuti kung karapat-dapat bang sabihin sa mga tao. At may mga iba ring halimbawa ay ang graduation speech, lalo-lalo na kung ikaw ay valedictorian at talumpati sa mga national convention. So, ang talumpati ay nakatuon sa pagpapahayag ng ideya at damdamin sa publiko. So, pwede natin gamitin ang talumpati sa iba't ibang paraan para maipahayag natin ang ating damdamin at magbahagi ng mga natutunan at magbigay ng inspirasyon sa iba. Pwede ba kayong magbigay ng heart reaction or any reaction, wow reaction? Kung naintindihan nyo ba? Bago tayo magtungo sa next reporter. Okay, maraming salamat. At sa susunod na paksa, ito ay tatalakayin ni Binibining Grace. Okay, magandang hapon sa inyong lahat. Ang aking paksa ay tungkol nga sa ano nga ba ang balita. Tatalakayin natin kung ano ang kahulugan ng balita, bahagi ng isang balita at mga uri ng balita at kung bakit ito mahalaga sa ating pang-araw-araw na buhay. Ano nga ba ang balita? Ang balita ay isang uri ng lathalain na tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa labas at loob ng isang bansa na nakatutulong sa pagbibigay kaalaman sa mga mamamayan. Isang impormasyon o ulat tungkol sa mga pangyayaring naganap kamakailan lamang, nagaganap sa kasalukuyan at magaganap pa lamang. Ang pagbabalita ay isang paraan ng pagpapalaganap ng mahalagang impormasyon. Maaaring itong magpalaganap sa pamamagitan ng radyo, telebisyon, internet at pahayagan o newspaper.
Ibig sabihin, ang balita ay mahalaga dahil ito ang nagbibigay sa atin ng tamang kaalaman tungkol sa mga nangyayari sa ating paligid. Sa pamamagitan ng balita, nalalaman natin ang mga isyong panlipunan, kalagayan ng ating bansa, at mga pangyayaring may epekto sa ating buhay. At nakakatulong din ito upang maging mulat tayo, makapag-isip ng tama at makagawa ng wastong desisyon bilang mamamayan. Kaya mahalaga ang pagbabalita kasi upang manatiling may alam tayo at handa ang bawat isa sa mga pagbabago sa ating lipunan. Pakilipat, Binibini. Okay. Narito naman ang mga bahagi ng balita. May dalawang bahagi ang isang balita. Una na riyan ay ang pamatnubay. Bahagi ng balita na naglalahad ng pinakaimportanteng laman ng balita. Ito'y sumasagot sa mga tanong na sino, ano, kailan, bakit at paano. Pangalawa naman ang katawan ng balita. Ito ay naglalaman ng mga datos na naglalahad ng patnubay mula sa pinakamahalagang datos hanggang sa pinakamaliit na detalye ng mga pangyayari ukol sa balita. Ibig sabihin, itong dalawang bahagi ng balita ay mahalaga upang mas madaling maunawaan ng mga mambabasa o tagapakinig. Ang pamatnubay, ang unang bahagi ng balita kung saan agad na ipinapakita ang pinakamahalagang impormasyon. Uulitin ko dito sa sinasagot ang mahalagang tanong tulad ng sino ang sangkot, ano ang nangyari, kailan at saan ito naganap, bakit ito nangyari at paano ito naganap. Samantalang ang katawan ng balita, ang bahagi na nagbibigay ng mas detalyadong paliwanag tungkol sa pangyayari kasi dito inilalagay ang mga karagdagang impormasyon at datos na sumusuporta sa pamatnubay mula sa pinakamahalaga hanggang sa mas maliliit na detalye. Sa pamamagitan nito, mas nagiging malinaw sa atin at kumpleto ang pag-unawa ng mga tao sa balitang iniulat. Narito ang aking inihandang halimbawa. Pakilipat. Okay. So ang halimbawa ng pamatnubay, ito ang linya. Isang malakas na ulan ang nagdulot ng pagbaha sa ilang barangay sa Cebu City noong Lunes ng umaga na nakaapekto sa mahigit 100 pamilya. Ang pamatnubay ay naglalaman ng pinakamahalagang impormasyon ng balita base sa aking nasabi kanina. At sa halimbawang ito, agad nitong sinagot kung ano ang nangyari. Ano nga ba ang nangyari? Pagbaha. Saan ito naganap? Sa Cebu City. Kailan ito nangyari? Noong Lunes ng umaga. At sino ang naapektuhan? Mahigit 100 pamilya. Yang linya na yan ang halimbawa ng isang pamatnubay. Susunod naman ang halimbawa ng katawan ng balita. Ang naihanda ko ay ayon sa ulat ng lokal na pamahalaan, nagsimula ang pagbaha bandang 6:00 ng umaga dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan at baradong kanal. Agad na rumisponde ang mga rescue team upang tulungan ang mga residente at ilikas ang mga apektadong pamilya. Patuloy namang binabantayan ng mga otoridad ang sitwasyon upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. Dito malalaman natin na ito pala ang katawan ng balita dahil ito'y nagbibigay ng mas detalyadong paliwanag tungkol sa pangyayari. At sa aking naihandang halimbawa, ipinaliwanag dito, pakilipat Binibini. Okay. At sa aking naihandang halimbawa, ipinaliwanag dito ang dahilan ng pagbaha. Ang Binibining Landy. Okay, mute ng microphone. Okay, maraming Pasensya na salamat. po. Okay, okay lang. Okay, so sa aking naihandang halimbawa, ipinaliwanag nito ang dahilan ng pagbaha, ang mga aksyon ng pamahalaan at rescue team at ang kasalukuyang kalagayan ng sitwasyon. Kaya mas nagiging malinaw sa atin at buo ang balita dahil hindi sapat lamang na malaman natin ang pamatnubay at walang katawan. Dahil ang katawan ng balita, sa uulitin ko, ito'y mas nagiging detalyado ang balita. Nalalaman natin ang dahilan, ang mga aksyon at kasalukuyang kalagayan ng sitwasyon. Ang balita ay may pakilipat.
Ngayon naman, ang balita ay may iba't ibang uri depende sa saklaw o sakop at paksa ng mga pangyayaring iniuulat. Ang bawat uri ng balita ay may mahalagang papel sa pagbibigay kaalaman sa mga tao tungkol sa mga nangyayari sa kanilang komunidad, bansa at buong mundo. Narito ang mga pangunahing uri ng balita. Una na riyan ay ang balitang panlokal. Sa pangalan pa lamang, alam na natin na ito'y mga balitang nangyayari tungkol sa isang lokal na unit ng pamahalaan tulad ng barangay o sa ating barangay ba. Ito'y mga balitang nagaganap sa isang maliit na lugar tulad ng barangay, bayan o lungsod. At mahalaga ito dahil direktang naaapektuhan ang mga taong nakatira sa lugar na iyon. Halimbawa, nagkaroon ng clean-up drive ang mga residente at opisyal ng barangay Sambag-Uno sa Cebu City upang linisin ang mga kanal at maiwasan ang pagbaha. Isa rin sa mga halimbawa ng balitang panlokal ay yung pagguho ng lupa sa Binaliw na umabot na sa base sa huli kong pagbasa ay umabot na sa 37 ang nasawi. At ayon sa DENR, ang mga dahilan ng pagguho ng lupa ay yung sobrang pagkaipon ng basura, sobrang taas ng tambak ng basura, matagal na pag-ulan at limitasyon ng lupa at istruktura ng lugar. Yan ang balitang panlokal. Balitang panlokal, balitang nangyayari sa mga maliliit o lokal na unit ng pamahalaan tulad ng barangay, bayan o lungsod. Pangalawa naman, ang balitang pambansa. Balitang pambansa, alam na natin, ito yung mga balitang nagaganap sa buong bansa, sa Pilipinas. Karaniwang may kinalaman ito sa pamahalaan, sa ekonomiya, kalusugan at iba pang isyu na nakaaapekto sa lahat ng mamamayan. Isa sa mga halimbawa ng balitang pambansa ay ang mga natural disasters o likas na sakuna tulad ng pagputok ng bulkan, bagyo o lindol dahil mahalagang malaman natin o ng buong bansa ang mga kaganapang ito upang maging handa tayo. Pangatlo naman, ang balitang pandaigdig. Balitang pandaigdig. Ito yung mga balitang nagaganap na mahalaga sa buong daigdig. Ito'y mga balitang nagaganap sa iba't ibang bansa at may malaking epekto sa buong mundo at nakakatulong ito upang malaman natin ang kalagayan at mga isyu sa ibang panig ng daigdig. Halimbawa na riyan ay nagpulong ang mga lider ng iba't ibang bansa upang pag-usapan ang mga paraan sa paglaban sa climate change at global warming o mga balita ba tungkol sa ASEAN, tungkol ba sa bansang Thailand, sa South Korea. Yan ay mga halimbawa ng balitang pandaigdig. Pang-apat ay balitang pampulitikal. Sa pangalan pa lamang, alam na natin na ito'y tumatalakay sa mga pangyayaring may kinalaman sa pamahalaan, sa mga lider, eleksyon at paggawa ng mga batas. Mahalaga ito upang maging mulat tayong mga mamamayan sa mga usaping pampulitika. Halimbawa na riyan ay yung isinagawa ang halalan sa Pilipinas kung saan bumoto tayong mga mamamayan upang pumili ng mga bagong opisyal ng ating pamahalaan. At isa ring halimbawa ng balitang pampulitikal ay yung pagbisita ni Amy Marcos sa Cebu at ang pagpunta niya sa Basilica ng naka-sleeveless. Panglima naman, pakilipat binibini. Okay. Balitang pampalakasan. Ito'y tungkol sa mga may kinalaman sa mga palaro at kompetisyong pangkalakasan. Ito'y tungkol sa mga palaro, sa mga kompetisyon at mga atleta at nagbibigay ito ng impormasyon at inspirasyon sa mga taong mahilig sa sports. Halimbawa na riyan ay yung pagkapanalo ng Kopo ng Gilas Pilipinas, pagkapanalo ni Carlos Yulo, at mga balitang tungkol sa pagsalang ng ating mga pambato sa Olympics o sa SEA Games at iba pa. Panghuli naman ang balitang pang-edukasyon. Ito'y tungkol sa mga pangyayaring may kinalaman sa edukasyon. Ito'y mga balitang may kinalaman sa paaralan, sa guro, sa mag-aaral at sistema ng edukasyon. Mahalaga ito dahil ipinapakita nito ang mga pagbabago, ang mga isyung nakakaapekto sa pag-aaral ng mga kabataan. Halimbawa na riyan ay nagbigay ang pamahalaan ng libreng school supplies at tablets ng mga mag-aaral ng pampublikong paaralan upang makatulong sa kanilang pag-aaral.
At yun lamang ang aking ulat tungkol sa balita. May dalawang bahagi ang balita. Una na riyan ay ang pamatnubay at katawan ng balita. At sa mga uri ng balita naman, mayroong balitang panlokal, balitang pambansa, balitang pandaigdig, balitang pampolitikal, balitang pampalakasan, balitang pang-edukasyon. Sa susunod naman ay narito si Ginoong Cabaluna upang talakayin ang tungkol sa tulang liriko o tula ng damdamin. Maraming salamat. Okay, maraming salamat, Binibining Grace.